Maring ipinagbabawal sa Islam ang paggamit ng illegal na droga at ito'y mahigpit na sinusunod ng mga kapatid nating Muslim. Ayon sa Juan Bangsamoro, higit 10 milyon na ang bilang ng mga Muslim sa Pilipinas. Mga mamamayang nagmamasid sa umunoy matinding korupsyon sa pamahalaan at ang issue ng umunoy drug use na araw-araw umuusig sa presidente. Kailangan tumindig na tayo dito. Kailangan manindigan tayo at kailangan manawagan tayo sa presidente na siya ay sumailalim sa isang hair follicle drug test. Mismong si Senator Amy Marcos na ang naghamon sa Pangulo at sa kanyang pamilya na magpa-hair follicle test. Yan din ang hamon ni Vice President Sara Duterte mula nang ito'y magsalita sa umunoy issue ng drug use ng Pangulo. Enero ngayong taon, ganito ang naging tugon ng PBBM nang hamunin siya ng kanyang dating Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez na magpa-hair follicle test. No. Why should I do that? What they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Ngunit para sa mga kapatid na Muslim, hanggat hindi napapatunayang hindi gumagamit ng droga ang Pangulo, mananatiling makasalanan ang tingin nila kay PBBM batay sa turo ng Islam. Ito ay isang haram, ito ay ipinagbabawal ng aming relihiyong Islam at ang mga taong gumagamit ng droga ay walang karapatan mamuno sa ating bayan. Para sa Diyos, sa Pilipinas,